update. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd. Ito po si Ate Lorena. At ito naman po si Papa Osin Odilia. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ayan na. Pasko na, Nay. Bakit? Paano mo sabi? Kasi nga... kasi nga, ang dami ng mga Christmas decors sa mga malls, di ba? Tapos, ayan, medyo lumalamig ng simoy ng hangin. Tapos, kompleto ng line-up ng MMFF 2025. Ay, oo nga. Diba? Finally, in-announce na po ang opisyal na 8 entries sa Metro Manila Film Festival 2025. Yung naunang 4, ano-ano nga ba itong pelikula? Ay, eto na yun. Basay. Call Me Mother, starring Nadine Dusa and Vice Ganda, directed by June Robles Rana. Reconnect, starring Gerald Anderson, Gloria Diaz, Alexa Miro, Carmina Villarreal, and Zorin Legaspi, directed by Jade Castro. Manila's Finest, starring Paul Pascual, directed by Ray Red. At ang Shake, Rattle, and Roll, Evil Origin, starring Ivana Alawi, Francine Diaz, Kyla Estrada, Fiang Smith, Loisa Andalio, Manlin Reyes, Janice de Belen, Carla Abellana, Isabel Ortega, Ashley Ortega, Elijah Alejo, Richard Gutierrez, Ryan Bang, Jane Ibarra, Dustin Yu, and Seth Fidelin, and a partridge in a pear tree. Ang dami! Ayusin mo Directed by Shugo Praico, Joey De Guzman, and Ian Lorenos. O, yun yung unang 4. Ay, bakit ang 4 na nga Grabe naman. Baka madali. May lakad ka ba? Alam, apakayabang mo, napanood ka lang sa Batang Quiapo, Oo nga. Oo, At hindi ka tinatawag ng Rena. Ano? Tinatawag kang lengua. Leng pala, oo. Weng Weng. Kaba. Ay, ano ba? Leng. Leng. Oo. Leng. Ay! Grabe ha. Ganun pala ang role mo doon ha. Hindi nalalayo sa totoong buhay. Ha? Na-sexy. Di ba? Kulit dami ka. Teka lang. Oo. Ibigay mo na kasi yung 4. Ayun na nga na, ginanap nung Friday yung announcement nung remaining 4 entries para sa MMFF 2025 doon sa UMAC. So, ang mga pasok sa banga. I'm Perfect, starring Crystal Go and Earl Amaba, actors with Down syndrome alongside showbiz veterans Joey Marquez, Lorna Tolentino, Tonton Gutierrez, and Sylvia Sanchez, who also produced the film under her production Nathan. Natakot kasi ako eh. Lalo na nung lumabas si Jessica. Mongoloid, hindi ko alam paano. Person with Down syndrome. Jiro's turning 30 next year. So? Alam naman natin ang cases ng DS, di ba? Patunayan nyo na kaya natin. Na kaya nyo. Mahal kita, kasama ko. O ang ano mo, maganda yung pelikula na yan kasi binibigyan ng value yung mga characters dito ng mga may Down syndrome. Yes. Na sila ay mahuhusay ding aktor yan ang panoorin nyo. Kakaiba itong pelikulang itong I'm Perfect or Imperfect. Directed by Sigrid Andrea Bernardo. Okay, next. Love You So Bad! A collaboration between ABS-CBN Films and GMA Pictures. The movie stars Pinoy Big Brother alums Bianca De Vera, Dustin Yu, and Will Ashley. Ay, alam ko yung theme song niya. Ano yun? Love you so bad, sing me a love song, come hold me tight. Hindi ko alam. Ngayon ko lang narinig yung kanta niya. Ngayon ko alam narinig eh. Ano year yan? Anong year? Wow! Ba? Totoo? Oo nga. O, tapos sinong pa?
direction naman niya na ni Direk May Cruz Albiar. Siya rin yung nag-direct ng Rewind. Ay, yun yung nag-box office sa Diba? Top Grosser. Oo. Ay, ito na si Arsenio, may bagong pelikula. Si Arsenio ng How to Get Away. Yes! Si Zanjo Marudo. Meron siyang movie dito. Anong On pelikula? Mary. The legal drama talks about the pain and journey of an annulment. Starring Angelica Panganiban in her comeback movie together with Zanjo Marudo under the direction of Jeffrey Jitorian. At ang panghuli at kumpleto sa Magic 8. Bar Boys After School. Ayan. This movie talks about friendship, brotherhood, and dreams, and stars Carlo Aquino, Kian Cipriano, Enzo Pineda, Clarice de Guzman, Will Ashley, among others. Directed by Kip Oybanda. Ay! Parang suki si Will Ashley tsaka si Dustin yun, no? Na Pareho Ultraneta? Ay! Hindi! Suki dun sa mga pelikula ng MMFF kasi dalawa yung pelikula ni Will Ashley. Yung Bar Boys at saka yung Love You So Bad. Tapos si Dustin, meron din siya sa Love You So Bad. Tapos meron naman siyang Shake, Rattle, and Roll. Hindi kayo na, hindi ba? Ang bongga. Samantalahin nyo at husayan para Yes. tuloy-tuloy ang karir, no? Ano na yung masasabi mo dito sa line-up? Kamusta naman para sa'yo yung mix ng mga genres? Alam mo, maganda naman yan, ano? Yung mga line-up niya, no? Ha? Hindi. Hindi, kung mapapansin mo, Loy, 8 na lang. Oo. Last time, 10. Oo Kasi nga. last 2024, ay 2 lamang yung kumita. Far third pa yung sumunod. O kaya, siguro, kaya nila ginawang 8 para may chance kumita yung marami. Pero originally, 6 lang yan, di ba, Nay? Ang MMFF. 6 lang talaga yan nung araw. Oo. So sa tingin mo ba, pabalik na to sa 6? Naku, nga, alam mo, feeling ko nga baka magsampu pa yan uli. Talaga? Di ba, minsan pinupolitika rin ng MMFF eh. Pwede nga mga pakiusap, pasok mo naman ito nga. Diba, ganyan. Pero feeling ko naman, since nag-declare na sila ng 8, wala nang e-epal. Oo, at saka malaki yung chance na 5 o baka lahat kumita. Diba? Siyempre, kailangan bumalik din yung sigla ng industriya. Pero kung mapapansin mo, no, wala yung pambata talaga. Oo nga, yun yung sasabihin ko, no? Nawala na yung mga pang-kids na tema. Oo, Yun pa yung naman mga yung fantasy. mga superhero, mga gano'n. Kasi di ba yun yun ang sinasabi dati na ang Pasko ay para sa mga bata. Kaya nga di ba ang pinapanood ng mga magulang tuwing Pasko, yung mga kids. Oo, Pero dahil sumasabit din ng magulang. Oo. Wala pero silang choice kundi samahan ng kanilang mga anak. in the recent years, no, Oo. parang nawala na yung pelikulang pambata. Oo, tsaka walang bossing Vic ngayon. Last wala. time yung Kingdom meron, di ba? Meron, oo. So, siguro pahinga at every other year na lamang gagawa si bossing Vic. Even si Coco, Ay, oo, wala din. di ba? Si Coco Martin, wala din siyang entry. Pero sana lahat ng entries kumita. Yes. Yun naman ang hangad natin. Pag kumita lahat, ibig sabihin bumalik na yung sigla sa industriya. Tama. Ibig sabihin ay ang binibili na ng mga tao ngayon ay ang cinema experience. Dahil iba pa rin pag marami kang kasamang nanonood. Nakakipag-git-gitan ka sa takil. Gusto mo yung takil? Ang luna. Yung, diba? Naalala ko dati, di ba? Pag Pasko, tas yung mga napamaskuhan ng mga bata yung pinapanood ng sine. Correct. Diba? Oo. Bakit? Hala? Kasi kuya, pabor yan sa akin Na walang pambata? Oo. Bakit? Nakakalibre ako walang pelikula pang anak ko Alam mo, ugali mo talaga, no? Huwag ka lang gumastos. Nakakaloka. Tapos abangan na naman niya sa TV. Pag inabangan mo sa TV, after 3 years pa yan. Oo. Pero nakakamiss na di ba? Pag araw ng Pasko, bit-bit talaga natin yung mga bagets para manood ng sine. Correct. Pero syempre, tradisyon na yan sa ating mga Pilipino, no? Sa kultura natin, bahagi na yung pagpapalabas ng Film Fest tuwing Pasko. At yung iba nga sinasuggest, bakit daw hindi ibigay sa movie industry, bakit daw sa MMDA, sila yung namamahala, kaya daw napupolitika. Ay no, hayaan na natin. Alam mo, kahit naman hindi politikahin yan, kung ang malungkot naman ng resulta ng takilya, hindi ba? Panoorin natin dahil gusto natin panoorin at tulungan natin ang industriya. Diba?
Yes, tangkilikin natin. Oo. That's the biggest support we can give. At feeling ko nga, maganda ang Pasko ha, ni Ate Gay. Then, pansinin mo palit yung bukol niya. Oo, talagang araw-araw meron siyang update tungkol sa kanyang bukol. Ano na bang update niya sa'yo? Wala na nga siyang bukol dito. No? Oo. At na-realize niya, sana daw magkaroon ang gobyerno ng libreng chemotherapy, radiation, para sa mga iba pang walang kapasidad magbayan. Si Ate Gay kasi, di ba, syempre, aminado naman si Ate Gay na sponsored yung kanyang mga, dahil nga, syempre, nakalikom din siya ng maraming kaibigan. Yes. Kaya naman ganun ang kumbaga, nagsanib puwersa para siya ay matulungan. Yung mga tinatawag niyang anghel. Oo, kaya nga sabi nga ni Alan Kay, God is good. Yes. All the time. All the time. Oo. Kaya Ate Gay, sana tuloy-tuloy na iyong paggaling, ha? Yes. Para makarinig na kami ng mash-up mo. Tsaka yung, ayan! Luto na! Iaahon na natin sa kahirapan. Mali! Diba? Yun. Ha? Ay, speaking of sakit na. Bakit? Ang sakit siguro nangyari kay Jericho Rosales. Oh my God, Mama Roy! Split na sila ni Janine! Sandali muna, pwede alamin muna natin, Rena. Oo. Total na ka Mona Lisa kang buhok ko. Tapos, Parang yung mga ends mo yung split ngayon. oh. Hindi dahil kasi na di ba nagkaroon siya ng finger injury? Ay, Mama Roy! Sino dinaliri niya? Oy! Hindi naman tao. Oo. Sandali, pwede ba patapusin mo? Ha? Ang balita. Eto nga. Yun nga, ang caption lang niya is may Mustang 8 point finger. So siguro tungkol sa aksidente sa kotse niya. So yun nga. So Baka naipit siguro sa wood. Diba? O baka ng ano yung nail. Kasi may tungkol sa ano kung ma-fix daw ba ng I do nails yung ano, yung kanyang daliri. Tapos? So yun lang, ang sweet lang kasi kasama sa hospital dun si Janine Gutierrez, yung kapatid niya, tsaka si Monching Gutierrez. Kaya sabi ng mga tao, ay, ang sweet naman ng family ni Janine. Di ba? O at least, di ba, may mga ganyang mga tagpo, hindi mag-iisip yung mga tao na baka wala na sila. Yes. Di ba? Parang si Ellen Adarna at si Derek Ramsey. Oh. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapatid yung chikang hiwalay na sila, walay na sila. Oo. Kaya, ano na nga ba? Yun naman ang ating stand dito. Na? Hanggat hindi natin sila nakikita naghaharutan ulit. Yun pa rin naman ang iisipin ng mga tao. Siguro wala na sila, siguro cool off sila, siguro nagpapahinga sila, may break muna, ganyan. Kaya lang syempre maraming nalulungkot. Yeah. Dahil nga, di ba, sanay na sanay tayo naghaharutan si Derek at si Ellen. Kasama yung mga anak nila. Oo, di ba? O anyway, isa pang malungkot dito yung mga, Diyos ko, parang nadadalas na yung lindol. Oo nga. Oo ha, Diyos ko talagang doon sa Davao region, 7.6. Oo. Nakakaloka, kaya ayan, nagkakalat yung mga video, no? Talagang kinuuna ng ating mga kababayan, ano? Kaya naku, talagang iba yung pagdarasal ang ating dapat na gawin. Naku! Oh. Kaya yung mga kurap dyan, ha? Bakit? Sana maugal mga utak nyo dyan. Para yung isipin nyo na lang, yung sa kapakanan ng bayan, hindi yung pang-interest nyo lang. Ay, parang tatakbo ka 2028. Hindi, kuya. Nagagaling lang talaga ako sa mga kurap. Pero sa mga ganitong panahon na yan, no, sila yung una mong maiisip. Sana naman talaga, makabawi man lang kayo, yung ilabas nyo naman, i-share nyo naman yung mga nakurakot nyo. Diba? Kayong unang-unang dapat na tumulong. Baha, lindol, nakakaloka, no? Diba? Oo, yung iba nga sinasabi, nako, ano ba, hindi pa ba kayo nagigising mga politicians, tinan nyo nangyayari sa ating bayan, baka naman pwedeng kami naman, tapos na kayo, soli nyo naman, may mga ganyan, Tsaka nakakatakot isipin, syempre hindi naman sa nananakot tayo na sa sunod-sunod na yan, kailangan din maging alerto tayo dahil di ba wala naman nakakapag-predict kung saan at kailan mangyayari po yung lindol. Kaya iba yung pag-iingat po tayo lahat, di ba? Preparation is key. Di ba? At yun nga, ito na nga, no, nabanggit natin yung lindol na yan. Diyos ko, nung lumindol sa Cebu, nag-post itong si Aaron Villaflor na
ganito siya. Ay, para siyang si Santino. Oo. Nagpe-pray siya para sa Cebu. Ganyan, di na siya ng gusto. Eh, pwede naman siya ibabash na, nagpe-pray na nga. Kaya lang, ang pangit daw ng alam ba ng SOCMED team yun na, Diyos ko, mababa sila ng bongga. Eh kasi bakit daw kailangan, pwede naman daw salita lang. Bakit na nagpakita pa ng ganon? Ano to, pumost, tapos pinicturan, tapos idinikit dun sa sa quotation niya, sa statement niya. So, in fairness naman kay Aaron, nagpalabas naman siya ng statement. Oo. At humihingi siya ng sorry. Ano nga sabi niya? Ay, eto na yung nasusulat. Basa. First of all, Ah. gusto kong humingi ng pasensya. Aha. I want to apologize. Mhm. It was a lapse for my social media team. And I told them na wala, nandito na tayo. Let's just learn from our mistakes. And tawang-tawa ako. Kasi na-realize ko na ganito pa pala ako ka-relevant sa mundong to. Oh. Kuya, parang dapat yung last line ang i-bash. Diba? Hindi. Siguro ang gusto lang sabihin ni parang sa kabila ng lahat, doon niya naramdaman sa bashing na relevant pa pala siya. Na meron pa pala siyang wawa. May kwenta pa pala siya. Na may effect pa yung kanyang mga posts, Oo. di ba? Pero alam mo, napaka-sensitive talaga ng mga tao sa panahon ngayon. Baka, lindol, hindi dapat ginagawang biro. Imbis na mag-content, dahil binibiro ang lindol, ang baha, dapat daw ang kinokontent yung pagtulong sa mga nasalanta ng lindol, ng baha. Oo. Alam mo, sa totoo lang, maiintindihan mo yung mga naiirita sa ganong mga post, no? Talagang, sila parang, wag sa panahon ngayon, hindi natin kailangan yung mga ganyan, mga post ng mga pagbibiro sa lindol at baha. Tapos yung nga kay Aaron, nung gumanon pa siya, syempre iniisip ng mga tao, nag-pictorial ka pa talaga para idikit yung picture mo dun sa statement mo. Diba? Pero at least, lesson learned yan para sa SOCMED team ni Aaron. Na next time, be extra sensitive na rin. Yes, pero sana rin kasabay ng pagiging sensitive natin sa mga issues ng natural calamities. Sana rin po natin tigilan yung pangangalampag natin, ha? Na araw-araw daw may hearing pero wala naman daw nakukulong. Oo, na sana may maparusahan, may managot, maiwasan ng maulit, di ba? At sana maibalik yung pera ng bayan. Oo nga. Trillion yun na. Correct. Di ba? Oo. Ayan, nagdadasal na si Mrena. Hindi, kuya. Ano? Tinanagdag ko lang yung kuko ko. Ikaw naman, nanunundot yung kuko mo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa atin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click namin yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung ating episode ngayon, pero kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button, huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pagkilit yan kayo una-una mo na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, MAMALOI. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, kung kayo po ay nice yung magpaayos ng inyong po mga condo units or bahay or opisina, nandyan po ang La Vida Creatives ni Mama Loy na handa po maging katuwang niya sa pag-realize ng inyong mga dream spaces. At kung kayo naman po ay may mga Christmas party, mga corporate events, mga birthdays at debut, andyan naman po ang La Vida Events ni Mama Loy. Visit niyo lang po yung aming mga social media accounts para po makontak niyo po kami. Thank you so much! Yes, Mrena. Yan, hello mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page, Ate Morena po, M-R-E-N-A. May tagamit si It sa page mo, no? Ha? Ang anak mo, no? Nakaloka ka. At saka panoorin niyo silang Rena, lumabas na sila sa Batang Quiapo. Yes, kuya, yan, nakapost din yan sa page. Yes, at abangan niyo rin kami ni Josa. Nag-shoot na ulit kami na. Yay! Buhay pa kami! At syempre pa aking kumpanayam naman kay Fiang Smith. Yes! Oo, at yung kanyang mga fans ay talaga namang, alam mo bang nanganak ng mga 13,000 na Wow! new subscribers yung ating OGDS Inspires. Kasi Dahil naman, nga, Nay, pag nakita mo talaga yung interview, mas maiintindihan mo si Fiang. Totoo. Actually, love ko na si Fiang. Hindi mo na siya hanapin. Oo. Kung nasaan si Fiang. Kaya ko na siyang tawagan. Oh. Ayan
Tiempo sa OGDS Inspires yan, ha? At syempre pa ang ating pagbati ng happy birthday sa ating editor. Ay, yes! Don Don! Luna! Happy birthday! Ayan, ng Lunare Films. Oo. Yes! Yung mga gusto magpa-edit dyan, ako, dyan kay sa Lunare, sa Luna Films. Yes! Oo, magpa-edit kay Don. Oo. Dahil meron siyang team na mahusay mag-edit. Ito na lang showbiz update to. Oo. Kanila galing. Napaka-resourceful ng mga tauhan niya. Kaya Tama. kada banggit namin dito ang artista ng event, may ganun sila lahat. Correct. Happy birthday, Don. We love Happy you. birthday, Don! Happy birthday! At happy birthday din kay Miss Ara Yes! Sonia. Gorgeous smile yan. Dental Clinic, ang napakagandang wife ni Dr. JC Solis, Yes, oo. na super mag-alaga sa aming lahat. Thank you so much, Yes, Miss oo. Ara. We love you so much. Galing nga ako dyan ng Sabado. Wow! Oo, diba? Happy birthday, Miss Ara. Yes! Oo. At syempre pa, ang international screening naman ng How to Get Away from My Toxic Family. Nandiyan po kami ni Mama Loy, ha? Aha. Colorado, Las Vegas, Honolulu, Hawaii, at New York. Ito po. Yes! Eto na nga! Naku, excited na kami ha to see all of you sa US of A at sa Canada para sa international screening ng How to Get Away from My Toxic Family. So eto na nga ang ating mga confirmed US and Canada tours and screenings. Yes! Syempre, nandiyan kami ni Mama Loy para makipag-photo op at makipagtsikahan sa inyo ha. At ito ay hatid sa atin ng Global Artist Entertainment ni Tamerlane Mopia at ni Oliver Carney. At ito ay for the benefit of the Kasuso Foundation. Ito na sa October 18, 3 p.m. Saturday sa Colorado Springs AMC 13 Chapel Hills Auditorium 6. Syempre, kontakin nyo dyan si JC Magaspak at 510-610-8276. Sa October 19 naman, 5 p.m. Sunday sa Las Vegas, Nevada sa Galaxy Theater Boulevard Mall 3680 S. Maryland Parkway sa Las Vegas, Nevada 89169. Kontakin nyo lang si dochomer@gmail.com or call 702-417-3865 or 702-444-7744. So October 22 naman, 7 p.m. Wednesday sa New York. Yes, aba, balik New York tayo ha. Kasi nga, noong September 27 ay grabe ang spillover. Oo, maraming hindi nakapanood. Kaya itong October 22, 7 p.m. sa Look Dine In Cinema, 657 57th Street, New York City. Ayan. At kontakin nyo lamang si Lovely sa 347-738-3025 or si Dom sa 516-418-0355 for your tickets. Yan ay hatid sa atin ng White House Cares ni Maring Rose Santos at ng Global Artist. Sa October 25 naman, 6 p.m. Saturday sa Honolulu, Hawaii. Yes, sa Ward Theater yan sa Honolulu. At kontakin nyo lang for your tickets and sponsorship si Lewa Blossom 808-978-5722 or si Maribel Tan 808-384-0494. Ayan ha, magkita-kita tayo dyan. Ayan, sa mga kababayan naman natin sa Canada, nako, magkikita-kita tayo. Bonjour! Montreal. Yes, sa Montreal, Quebec. Ang screening ay sa November 7, 2025, 7 p.m. yan sa Decari Theater. For tickets and sponsorship, ayan, pakikontak po si Richelle Del Castillo of Flair Events Production at 514-717-0214. Ha? For Ottawa, Ontario, screening naman sa November 8 ito. 10 a.m. ha? At by Town Cinema. For tickets and sponsorship, pakikontak po si Mr. Phil Cabales ng Piak at info.piak@gmail.com. Sa Edmonton naman, ako magkikita-kita tayo. Edmonton, Alberta screening. November 15 po ito. With 2 screenings po ito 2 p.m. General Ad and 7 p.m. VIP sa Cineplex Odeon Windermere Cinemas and VIP. For tickets and sponsorship, pakikontak po si Mami Shea of Vertex Entertainment Productions, Mac Pagaduan of Canada, Vertex Immigration,
Bench Decker, EDM Alberta Tour Manager at 780-876-5678 o mag-email sa shayzumba7@gmail.com. Naku, excited na kaming magkita-kita po tayo dyan, ha? Ayan. Sinama na natin pati yung Canada. Diba? See Ayan, you po. magkita-kita tayo dyan, ha? See you, Miss Rose! Ng White House Cares! Cares. Kayo mga NCLEX passers dyan na gusto mag-work sa New York, naku, ito na po yung chance nyo. Email nyo po ang kanilang email address dyan para po ito yung first step nyo sa inyong pagtupad ng pangarap na makapagtrabaho sa New York. Diba? Ayan. At syempre pa, ang The Issue with Ina Evans. Manood po kayo dyan. Kakaiba Yan. naman talk show yan, ano? Oo. At syempre, ang Erin Diaz vlogging sa aking anak ko, ha? At syempre, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa Osin Ojetian, ang lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa akin? Ayan! Ichika mo na! Dali! May birthday din pala ng aking kapatid, si Mac. Ay, happy birthday, Ma! Oo, syempre pa, naku, Mrena. Oh, Oo, ang dami mo ng fans, no? Yes. Kailangan maganda ka na sa birthday mo. tama. Oo, tapos naku, maraming pasabog yan si Mrena sa mga staff ng Batang Quiapo. Yes! Lalo na, andyan ang Ultra Mega. Yes! Kasi pa silang Oo. pasalubungan ng mga groceries mo, grocery bags. Marami-rami nga yung Yes. nakambat niya nung Why ano. not, kuya? Why not? Nakadalawang kahon. Oo. Tsaka Kahern? tayo ka na ng ng tindahan nyo doon sa Pasay. Oo, Oo, Ma. kuya. Di mo Oo. mamimili yung Oo, ultra-mega. oo. Yes. Tapos invitahan natin si Miss Emmy Ortiz. Yes. Belated Oo. happy birthday, Miss Emmy Ortiz. Belated happy birthday, ma'am! Dami pa na may birthday. Oo nga, diba? Oo. Tsaka marami rin talaga pag birthday nila, sumisigaw sila eh. Ay, talaga? Ah! November pa yung birthday ko!